din po ako. Bakit pa? Para kay pa? The only way for evil to triumph is for good men to do nothing. And if someone does something, then at the very least, in my case, I could rest at night knowing I at least try to do the right thing. Win or lose. Itinanggi naman ni Congressman Nisay na kabilang ito sa kampo ng mga Duterte kaya iniendorso ang reklamong impeachment laban kay PBBM. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office sa public trust, that no one, not even the president, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro mapanagot ang totoong may mga sala. Sorry kung to ask this question, pero are you working with the side of the Vice President? Ano? Yan mga kababayan, ang banat kagad ng mga bangag na mga BBM supporters. Ito daw pong si Congressman na nag-file ng impeachment laban dito kay Marcos Jr. ay didiis daw po. Ayan mga kababayan. Tingnan nyo po kung didiis nga ba siya. Arap-harapan sinagot niya, no, diretso po yan mga kababayan. Kaya kung hindi ka bangag, alam mo na, hindi po yan kay Duterte. Pero kinakabit lang po nila. Pero bahala na kayo dyan kung ikabit nyo man ang ikabit mga kababayan. Pero may mas matindi ang naging revelasyon. Ito po pala yun ang sinasabi ni Congressman Erese mga kababayan. Panoorin natin. Ito, yung bilyong pisong pondo involved sa flood control project anomaly. Ito yung sinasabi ni Congressman Ege Erice kasi Deputy Minority Leader pa itong si Congressman Nisay. Kaya pala alam ni Congressman na sabi niya magsasabay yung impeachment complaint. Pero sabi niya kasi Pebrero, nauna na ngayong January 19 isunumite ni Congressman Nisay. Okay nga. Ayan mga kababayan, okay nga rod, sabi ni Sir, sino ba ito? Sir basta, kalimutan ko na masyadong pangalan. Basta sa DZRH. Mga kababayan, ito nga po ang sinasabi ni Congressman Erese. Na magsasabay ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte at ni Marcos Bangag Jr. At ngayon, nauna. Kasi nga, di ba, ito po talaga mangyayari. Mauuna ngayon. Plus, susundan pa ito. Nako, pag itong si Congressman Miao Kiko Barsaga, ipapasabog naman ni Congressman Kiko Miao Barsaga, di ba sinabi niya, magpe-privilege speech din siya at may ibubulgar siya. Plus, ito naman si Congressman Liviste, ilalabas din naman ang Cabral Files dyan sa Senate mamaya. Bravo, mga kababayan! Bulgara na po ito at lantara na po lahat ang mga katarantaduhan nitong Marcos Bangag Jr. Nako po. The end is near. My final curtain. And now. Ayoko ituloy kasi delikado pag kumakanta ka daw ng my way. And now. I did it in your bangag's way. Masayang-masaya po mga kababayan ang mga DDS sapagkat hindi po ito DDS Duterte supporters, bagamat pilit pong ikinakabit ng mga tambaloslos na ito daw po ay isang supporter ni Vice President ni Sara Duterte or ni President Duterte. Ngunit nagkakamali po sila mga kababayan sapagkat ito pong isang abogado at ito pong isang congressman ay ayon nga dito, hindi po nila, ngayon po nila lang naririnig. Kumbaga, never heard. Bulaga! Eat bulagak! Eskol, bokol, 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 bokol! Mga kababayan, so pero happy po tayo? Happy ka ba? Aba, kung happy ka, like na at share na ang video ito. At syempre, kung ngayon ka palang nakabisita, subscribe mo na kabayan. Alright?
No? Yan po lahat ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Alamin po natin kasi po banat kaagad ng mga bangag vloggers, sinasabi nila ito daw pong si Bibi, ito daw pong nagsampa ng complaint ngayon. Ito daw po ay Duterte supporters lang yan. Well, mga kababayan, alamin po natin sa buong detalye ng bidyong ito. Plus, si Martin, mga kababayan, ito na talaga ang totoong dahilan. Kasi kanina lang, yung video natin, about din po dito kay Martin at saka kay nanaglalaglagan na. Mga kababayan, nakita na po ang mga napakarami pa ng kayamanan nito sa ibang bansa. Itong si Martin Romualdez, ito na kaya napunta dito ang mga malimalita. Kaya wag nyo po itong i-skip ang buong video na ito at mga detalye para mapanood nyo po lahat. Malaman nyo po kung saan napunta ang mga malimalitang pera. Ay, puntahan na po natin mga kababayan ang bidyong ito at alamin na po natin kung saan na po ng saan na ba? Asan na ba 'yon? Yan, mamaya pantabo natin 'yan. Ito mga kababayan, punta na po natin ang detalye. Totoo nga ba na ito pong si congressman ay isang DDS? Panoorin natin ang detalye mga kababayan. Rosalie, ano ang detalye nitong impeachment complaint laban kay PBBM? Ella, naharap nga ngayon sa kanyang kauna-unahang impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga batayan ng reklamong impeachment laban sa Pangulo ay ang umano'y paglabag nito sa saligang batas, graft and corruption at betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko. Bunsod umano ito ng pagkompromiso ng Pangulo sa national sovereignty at constitutional order dahil sa pag-uutos na pagkidnap at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pumalya rin umano ang Pangulo na i-veto ang unprogrammed appropriations at iba pang unconstitutional provisions sa General Appropriations Bill o pambansang pondo mula taong 2023 hanggang 2026. Nagbenepisyo rin umano ang presidente sa kickbacks mula sa budget insertions at ghost flood control projects. Nilikha rin umano ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para pagtakpan ang mga tiwaling kaalyado ng Pangulo. Bahagi rin ng reklamo ang umano'y matinding aligasyon laban sa presidente na matagal nang gumagamit ng iligal na droga. Si Attorney Andre De Jesus ang complainant, samantalang si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ang endorser nito. Tinanong naman ng complainant kung naniniwala ba itong uusad ang impeachment, gayong maraming taga-suporta sa Kamara si PBBM. It's not a question that the answer to which I am faced, because that is precisely what prevents ordinary citizens from actually exacting accountability. Matatalo din po ako. Bakit pa? Para kaya pa? The only way for evil to triumph is for good men to do nothing. And if someone does something, then at the very least, in my case, I could rest at night knowing I at least try to do the right thing. Win or lose. Itinanggi naman ni Congressman Nisay na kabilang ito sa kampo ng mga Duterte kaya iniendorso ang reklamong impeachment laban kay PBBM. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office, sa public trust, that no one, not even the president, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro mapanagot ang totoong may mga sala. Sorry kung to ask this question, pero are you working with the side of the Vice President? Ano? Ella, kinumpirma naman ni House Secretary General Cheloy Garafil na natanggap ng kanyang opisina ang reklamong impeachment laban kay PBBM dakong alas 8:45 ng umaga kanina. At ire-refer naman or itatransmit ito sa tanggapan ni Speaker Faustino Boji D. III alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon at sa panuntunan ng Kamara. Balik sa iyo, Ella. Ayan mga kababayan, kumpirmado na po, andun na po, nakapasa na po sa Kamara at kinumpirm na po ng Secretary General ng Kamara itong impeachment complaint kay Marcos Bangag Jr. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz.
At ito pa mga kababayan, may mga detalye pa po dito. Panoorin pa po natin kung paano nga po ba itong impeachment na to bukod po sa inyo na panood. Ito pa. Might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. And we are holding the president accountable as well. This is not the main thrust of the impeachment complaint, but it is one of them. It is an issue that has been dodged by the president. It's an issue that has been dodged by Malacanang. They're just sweeping it under the rug. But mind you, in our rules and evidence, when an act or declaration is made such that if it is within the hearing and observation of a party, and if untrue, should deserve a comment and none is made, under our rules and evidence, that failure to comment, that failure to react, it can be taken against you. In other words, that is a rule of evidence that codifies silence means yes. We have not heard from the president denying it. We have not heard from the president going through a procedure to debunk all these rumors that he is addicted or is using prohibited drugs. Last week, personally, I feel that the ICI has been weaponized by the government in order to protect his allies, the respondents' allies, President Marcos's allies, and target political enemies. So we feel that apart from the president being an impeachable officer, we feel that this avenue would enable not just myself as complainant, not just Kong Jet as the endorser, but the Filipino people to thresh out all these matters which are being raised but are not answered at all by the president and his cabinet and his officers. Kong, sorry po sir. Sino po pala yung complainant? I'm the only complainant, ma'am, and Kong Jet is the endorser of this complaint. Okay, sorry po, late ako. Yung grounds for impeachment ay... As I mentioned earlier, we have culpable violation of the Constitution, graft and corruption, as well as betrayal of public trust. Confident po ba kayo na makakakuha kayo ng suporta? Majority po ng congressmen ay supporters ng PBBM administration. It's honestly, ma'am, that's a good question, but it's not a question that the answer to which I am faced. Because that is precisely what prevents ordinary citizens from actually exacting accountability. Matatalo din po ako. Bakit pa? Para kaya pa? The only way for evil to triumph is for good men to do nothing. And if someone does something that at the very least, in my case, I could rest at night knowing I at least try to do the right thing. Win or lose. So irrespective of the numbers in Congress, with the House Committee on Justice, for instance, with the House, later on with the Senate, hopefully it gets tried by the Senate, right? For me, it's immaterial. What I need to do, I have to do. So that is exactly why I'm here, irrespective of the possible turnout. But then again, miracles do happen. I believe that miracles happen, and who knows? The numbers might end up being in our favor. Maybe members of Congress might wake up one morning thinking, hey, you know what? He has a point. Maybe we ought to exact accountability from our president. Ay sir, meron din pong expectations na may maghahain po ng impeachment complaint again laban kay Vice President Sara Duterte. So magkakasabay yung impeachment complaint against the Vice President and the President. And how do you expect the House to handle both impeachment complaints? I'm not competent to opine on how the House could actually act on these. I am confident, however, that the House has the mechanisms, especially the House Committee on Justice, has the mechanisms to handle matters of the sort. Impeachment complaints are nothing alien to the House of Representatives. But the fact that I had filed this complaint means that I have that modicum confidence that there are still good men and women in our government, including Congress itself. As to how that's going to pan out well, in the first place, I'm not privy to another impeachment complaint, for instance, against the Vice President. That is not my concern as a complainant in this particular proceeding. But I am confident that the House of Representatives will fulfill its duty, will fulfill its mandate, specifically as regards impeachment complaints like mine. Ganda mga kababayan ang sinasabi po nitong abogado na nag-file po ng impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr. Ang tindi mga kababayan dahil napakaganda po ng mga basihan. Ang isa pong kapansin-pansin dito yung betrayal of public trust, no? Sapagkat ito po ang kanyang issue
mismo na ang kanyang ate, si Senadora Amy Marcos, ay nagsabi na itong kanyang kapatid ay wala po sa sarili sa pamamagitan lagi pong almusal ay illegal na droga, tanghalian illegal na droga, hapunan illegal na droga, midnight snack illegal na droga. Nung bata pa sila hanggang ngayon ay nagdodroga pa rin. Grabe mga kababayan, napakapanganib po nito. Mayroon po tayong leader. I hope siguro itong mga congressman natin makaintindihan na rin po nila. Bukod pa doon sa talaga naman, alam na po nila, alam na po ng lahat na ito pong ICI ay binuo lang po ito para ipagtanggol ito si BBM mismo. Di ba? Kitang-kita naman mga kababayan, sino bang naparusahan dyan sa ICI? Siyempre, yung kanila lang gustong ilaglag. Di ba? Ngayon nga, yung kanyang pinsan si Martin Romualdez, hindi pa nila malaglag-laglag ng tuluyan eh. Pero tingnan natin mga kababayan, kasi sa development na ito, tandaan po natin ito pong si Congressman Nisay, tama, nagpirma ng impeachment complaint na ito, ay tawag nito yung nag-support pala, nag-endorse pala, ay member po ito ng 19th Congress at alam po natin ang 19th Congress, hawak po yan ni Martin Romualdez. Di ba? Kita nyo naman noon nung nagsalita si Tatay Digong dito sa mga congressman. Ang sabi lang ni Tatay Digong, ibuksan ninyo ang inyong libro. Yung MOOE ninyo, yung MOOE na yan, di ba? Yung certificate by basta wala silang resibo na ipapakita. Tanggap na nila yan kahit certificate lang. Yan, yung MOOE na yan, dapat ilabas nila yan. Kaso, mga kababayan, nagkaisa po itong mga congressman dahil hawak po ito sa liib ni Martin Romualdez. Di ba noon araw, talagang ang mga congressman parang robot eh. Anong sabihin ni Martin Romualdez nangyayari? Pero anong sinasabi ni Marcos hindi nangyayari. Pero anong example na nangyayari noon ang sasabihin ang ginagawa ni Martin? Yung impeachment. Di ba sabi ni Marcos Jr., wala yan. Hindi ko yan susuportahan. Anong gagawin ng impeachment na yan? Wala yan. Di ba walang kwenta? Sinabi niya yan eh. Kaya nga nagrally ang mga ANC. Anong nangyari? Mismo, yung anak ni Marcos Jr. ang nang-una pumirma para i-impeach si BP Inday. Yung tampalasang walang utang na loob. Kabata-bata pa, wala nang utang na loob. Mana kasi sa tatay niyang wala ring utang na loob. Now, mga kababayan, itong pangyayaring ito ay kung titingnan natin mga kababayan, itong pangyayaring ito, itong si Martin Romualdez, ay siya dito yung nasunod kasi nga hawak niya itong mga kongresista. Kung inyo ngayon susumahin ngayon ang nangyayari ito na, si Martin Romualdez, kahit wala na siya dyan, tila bagang may kamay pa rin siya. Andyan pa si Puno, di ba? Anong ginawa ni Puno? Una, tinira niya si Kiko Barsaga, si Miao. Di ba, mga kababayan? So, ngayon, gusto niyang patanggal si kanino ba tao si Puno? Di ba kay Martin? Malakas pa rin po ang hawak ni Martin dyan. Naniwala kayo sa hindi, hawak pa rin Martin yan. Kaya itong mga ito, mga bata pa rin ito ni Martin. Si Martin na kasi ngayon, mga kababayan, talagang nilalaglag na. Bukod dito kay Saldico, bukod yung kay Cabral, bukod dito. Hindi ko nga alam, no? Itong si Bunuan. Malalaman po natin mamaya sa hearing kung anong kanya sasabihin. Kasi malamang sa malamang, pabor yan dito kay Marcos Jr. Kaya yan nakapag-decide umuwi. Kasi kung hindi yan papabor, nako, hindi na yan uuwi. Maniwala kayo, parang si Saldico rin yan. Ano lang naman natin to, analogy lang natin to mga kababayan. Sa tingin mo kaya, si Bunuan at saka si Saldico, bakit hindi umuwi? Natakot na, di ba? Simple lang ang dahilan dyan mga kababayan. Kaya siya natakot. Tingnan natin ituloy pa po natin itong balita naman itong pangalan nito, DZRH. Babalikan ka namin, Raymond, si Manang Milky Regunan Eto muna. muna lakay dahil yung impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos isinumiti na dyan sa Kamara at ang balita. Sino nag-file? Alamin natin, RH12, Milky Regunan, Manang Milky.
Lakay at Sister L, isinampa na ngayong umagang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang complainant ay si Attorney Andre De Jesus. Ang grounds ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Ang endorser nito sa Kampa ay ang Pusong Pinoy Party List Representative Narcis. Ang pangalan niya ay Jeff Nisay. Pakinggan natin kay Congressman Nisay. National Treasury at kamakailan lamang ay nagdesisyon ang Korte Suprema na ibalik dahil po ito ay unconstitutional and void. At alam po ninyo, kung nagagamit lamang natin itong mga ganitong klase ng pondo sa tamang programa katulad ng pagpapalakas ng ating health system, universal healthcare system, ay marami pong Pilipino ang makikinabang, lalo na sa mga kababayan nating nagkakasakit para magpagamot. Yan mga kababayan, isa ito talaga sa lahat po tayo apektado nito. Ito yung direktang apektado tayo mga kababayan. Isa ito sa napakalaking violation na ginawa ni Marcos Jr. Yung culpable violation na yan, isa yan. Napatunayan na po, nanggaling na mismo sa Supreme Court, illegal ang ginawa nitong si Ricto at saka itong si Marcos Bangag Jr. Tapos wala man lang ditong react ang taong bayan. Mga kongresista, pag ito hindi niyo sinuportahan, isa lang ang ibig sabihin, gusto ninyo ang inyong mga constituent matsoging mapatay na lang. Bakit? Kasi yung pera para doon sa mga taong magpapagamot dahil sa PhilHealth, no? Magagamit ang PhilHealth, mayroong silang gagamitin pampagaling ng kanilang mga sakit. Pero ninakaw ni Marcos Jr. sa pamamagitan nitong si Ricto. Kaya dapat pati si Ricto isama, sabagay, nakasuhan na si Ricto, di ba? Nakasuhan na yan si Ricto, mga kababayan. Kaya ako lang, no, kung ako lang yung abogado, kung ako lang may pera, hindi ko tututigilan tong si Ricto at saka itong si Marcos Jr. Maliwanag eh. Ayan na po Supreme Court na nagsabi, illegal ang inyong ginawa. Isaulin ninyo yung pera na hindi sa inyong ninakaw ninyo mga hudas. At ang masaklap pa nito mga kababayan, ninakaw na nga nitong mag-among Ricto at saka itong BBM, ninakaw na, di ba? Wala na yung pera. Akala ba natin na sauli na? No! Hindi po nila na isauli, mga kababayan. Nanakaw na po nila ng tuluyan. Bakit po natin nasabi? Wala po silang may sabi kung saan po nila kukunin yung pera, kundi doon sa 2026 budget. Doble na po, double jeopardy na kung tawagin pa sa kaso. Dobling pag nanakaw. Ninakaw na nga, ninakaw uli. Aywan ko mga kababayan, kung ako, hindi ko po inaanuhan yung Supreme Court, hindi ko po ang Supreme Court tinatawaran sa kanilang galing, husay po nila sa batas. Ako, saludo po ako sa Supreme Court, mga kababayan, at gusto ko po, no, ang Supreme Court, maayos po. Pero sa tingin ko, kailangan nila repasuhin ang ginawa nitong mag-amo na ito. Bakit ninyo kukunin yung pera? Bakit ninyo isasauli yung pera, dadalhin nyo yung pambayad ninyo, dyan mismo manggagaling sa 2026 budget? Nasaan yung pera na yon? Hindi po pwedeng kunin ninyo yan dyan. Diba? Ibig sabihin, kung ipapabalik ninyo, mayroon pinanggalingan yan. At hindi naman yan nanggaling sa pera ng budget ng 2026 eh. Mga kababayan, logic lang. Halika kayo. Ipasauli, ibalik. So ibig sabihin, may pinanggalingan, tama hindi? Saan nanggaling yan? Nanggaling yan sa PhilHealth. Kinuha ninyo kung saan nyo dinala. Dapat yung pagkakuha ninyo yung pera ng PhilHealth, saan nyo dinala, doon nyo kunin. Kasi ang utos ng Supreme Court, ibalik ninyo. Hindi ang ginawa ninyo, kinuha ninyo sa PhilHealth, dinala ninyo kung saan, tapos ngayon, nang sinabi na sa Supreme Court, ibalik ninyo, hindi ninyo ito binalik, kumuha na naman kayo ng panibago, another pag nanakaw na naman yan. Diba mga kababayan?
Hindi, logic lang po ito eh. Luhika lang ang ating pinag-uusapan, di na po kailangan ng talino rito. Kinuha niyo yung pera eh. Pinababalik sa inyo ng Supreme Court. Bakit niyo kukunin sa another pera? Nakaw na naman yun. Aywan ko mga kababayan. Paano ba? Kung ako lang ang isang petitioner, magpipetisyon ulit ako. Huwag ninyong kukunin dyan sa GAA. Kasi kinuha ninyo yun doon sa PhilHealth, ibalik ninyo sa PhilHealth. Tapos kung saan nyo linagay yun ng kinuha ninyo, dapat doon nyo kunin. Gets nyo mga kababayan? Kaya napakaganda nitong complaint na ito. Napakaganda nitong complaint na ito. At yung mga pagkakaroon ng maraming hospitals, pagkakaroon ng kumpletong equipment sa ating mga healthcare units, at napaka-importante rin po ang pagdagdag ng benepisyo ng ating mga healthcare workers. At siguro, bilang Deputy Minority Leader, babantayan po natin itong complaint at ilan, kung may gusto kayong tanungin, na laman ng argumento. Ito pong impeachment complaint ay siguro ang ating complainant na po ang makakasagot, na si Attorney Andre De Jesus na aking pong kasama ngayon. So maraming salamat. Good morning sa ating lahat. Yan lakay at Sister L, naging pahayag ni Congressman Jeff Misay ng Pusong Pinoy Party List. Siya ang magiging endorser dito sa Anong pangalan, Milky? ng impeachment. First time ko marinig ang pangalan niya. Ako din, Pusong Pinoy Party List Representative Pinoy. Jeff Misay. Congressman Andre Nisay. Jeff Misay. Nisay o Nisay? Mama. Misay lakay. Ano yung spelling ng apelyido? November, Nisay. India, Sierra, Alpha, Yankee. Ayun, Nisay. Jeff, Jet Nisay. Ayun. Jeff Nisay. Pusong Pinoy. Sorry, hindi kasi masyado naririnig. Oo. Hindi natin tayo Hindi familiar. natin narinig ito, Sister El at Lakay. Aha. Ay magiging endorser nung impeachment complaint against the President. Ito ay isinampakan ni kanila lamang sa Office of the House Secretary General at ang ang complainant, Attorney Andre De Jesus. Ang grounds ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Ito yung sinasabi nila na pinabayaan umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangasiwa sa budget ng 2023, 2024 at 2025. Kaya daw nagsimula ang mga katiwalian at kabilang dito yung bilyong-bilyong pisong pondo involved sa flood control project anomaly. Ito yung sinasabi ni Congressman Ege Erice kasi Deputy Minority Leader pala itong si Congressman Nisay. Kaya pala alam ni Congressman na sabi niya magsasabay yung impeachment complaint. Pero sabi niya kasi Pebrero, nauna na ngayong January 19 isinumite. Ni Congressman Nisay. Yon mga kababayan, kasi nga po, ngayon po ang umpisa ng sesyon, ang formal pong pagbubukas ng Kongreso. Kaya inunahan na po sila. Napakaganda ng timing nito, sir, at napakatumpak po ng inyong mga complaint dito. Dito kahon na po itong si Marcos Jr., mga kababayan. At doon talaga ako nakatutok sa PhilHealth, mga kababayan. Grabe Grabe po itong PhilHealth kasi po kung maalala lang po natin panahon ni Tatay Digong, isa po ito sa talagang tinutukan ng ni Tatay Digong at saka ni Senator Bungo eh. Yung Malasakit Center, hindi na natin alam kung mayroon pa ba ngayon, mga kababayan eh. 'Di ba? Napakahalaga po nito, kaya ito po dahil po sa ginawa ni Marcos Jr., marami po ang mamamatay ng mga Pilipino dahil nga po sa kakulangan na po ng suporta manggagaling sa PhilHealth dahil ninakaw po nila yung 89 billion na ang pinapasauli ay ang 60 billion hindi pa rin po isinasauli. Kukunin pa, nanakawin na naman muli doon sa GAA sa 2026. Itong budget nitong taon na ito. Grabe mga kababayan, double pag nanakaw po ang ginagawa ni Marcos Jr. Kaya karapat-dapat ka lang, Marcos Bangag Jr., lumayas ka na sa Malacanang. Pahirap ka na, salot ka na sa bansang Pilipinas. Speaking of salot mga kababayan, ito pang kanyang pinsan, isa pang salot mga kababayan, no? May video po ang Rappler. Rappler exclusive. Sandali ha mga kababayan, kasi itong Rappler ay nagka-copyright po ito. Exclusive nga daw po nila yan, no? Romualdez linked to multi-million euro. Euro na po ito mga kababayan, hindi na po ito peso or dollar. Tama,
Hindi to peso or dollars, no, US dollar. Mas mataas po, euro, mga kababayan. Romualdez linked to multi-million euro Spanish property. Mga kababayan, grabe, no? Ito, sandali, isa pa ito sa dapat ma-impeach eh. Tatabunan ko lang uli yan, mga kababayan, yung picture na yan. Ay, sandali. Tatabunan ko uli yan kasi nga pagka hindi ko natin tabunan yan, baka i-copyright po tayo nitong Laprer. Oo. Tuloy, mga kababayan, pakinggan nyo na lang po muna. A Rappler exclusive report finds a multi-million euro mansion in one of Spain's most posh residential communities is linked to Leyte 1st District Representative and former House Speaker Martin Romualdez. The property was purchased in January 2024 through a corporation linked to Romualdez's fraternity brothers and business associates. Official records show the company was incorporated just days before the sale of the property. The mere fact that a property is owned by a company is not by itself a red flag, but a company being set up just a few days before a purchase raises suspicions. A legal expert tells Rappler such arrangements can be used to distance politicians from assets through so-called straw persons. The deal mirrors a 2025 transaction in which Romualdez transferred a $2.44 million US property to a newly formed corporation for just $1. Rappler reached out to Romualdez through various channels to ask about the property but has yet to receive a response. Ayan mga kababayan, yan po ang binalita nitong Rappler. At hindi ko lang po pwedeng ipakita sa inyo. Sangkot itong si Tambaloslos ng multimilyon euro. Grabe, multimilyon euro. Ang tindi. Kadamo, gid sa nga kwartas ng Romualdez na ito, no? Mga kababayan, tingnan nyo po itong post. Ito na po, ito na lang, wala na po itong copyright siguro kasi ano na nito, mga picture na lang ito. Pakita ko sa inyo mga picture, mga kababayan. Wait lang ha, ito po yung mga picture. Nasaan ka na picture? Ayan, mga kababayan, ng picture, Tingnan natin, isa-isahin natin itong mga picture. Ayan, si Romualdez, no? Ayan, Malaysian shareholders surface in Romualdez linked multi-million euro Spanish property. Ayan, napakaganda nitong property na ito, mga kababayan, no? Ang lupit. January 15, 2026. Ayan po, mga kababayan. So, post lang po ito, no? Bagong post lang ito. Part 2. One of the Malaysian shareholders in the firm that both the multi-million euro Spanish property has ties to the businessman identified as having invited resigned House Speaker Martin Romualdez to the Singapore Formula 1 Grand Prix. Kaya naman pala itong si Marcos Jr. noon, nandun lagi sa sa Singapore, nanonood ng Formula Grand Prix kasi ito pala yon, mga kababayan. Ang kanya pa yung pinsan. May multi-million euro Spanish property pala. Ayan po, ang ganda naman, hayop na yan. Oo. Hindi, mga kababayan, euro pa yan, Ayan, ang ganda, Ang ganda ng hinayupak na itong mga ito, pera ng bayan. Ayan, Asus Maria Josep. Kaganda naman ito. Asus, grabe. Agoy, mapapasana. Agoy, talaga naman. Ang mini bar nila, mapapasana all. Account na naman talagang pahirong pang sinihan. Private na sinihan. Naknanteting, dito na tayo mag-date. Grabe ka, Martin Romualdez. Ay, naku naman, sarap naman ito. Parang pag dito ako matitira, baka abutin ako ng 150 years. Hindi ka maano di ba? Yan, mga kababayan. Kasi kayo, gusto nyo ba mapunta dito sa bahay na ito ni Romualdez? O property ni Romualdez? Comment nyo dito sa baba, mga kababayan. At nang makita natin kung sino sa inyong interesado. At ito na, mga kababayan, ito po ang ating sinasabi. Si Romualdez po ngayon ay talaga naman hindi na po tinitigilan nito pong kanyang pinsan. Utay-utay na po. Tingnan po ang galaw ng ICI. Tingnan niyo po ang galaw ni Ombudsman Remulla. Alam niyo naman kung sino ang may hawak kay Remulla, di ba? Diba? Alam niyo na po yan. So, ang Remulla ngayon, unti-unti na po. Kakasuhan na si Martin. Plus, ito na nga ngayon. Naglalabasan na ito ngayon. Bakit hindi ito lumabas noon? Alam na des, di ba? Yan, mga kababayan. At ito na nga ang isa sa pinakamatindi. Betrayal of public trust, culpable violation. Itong si Marcos Tambaloslos Bangag Jr. na pinsan ni Tambaloslos. Mga kababayan, kung ano pong inyo masasabi, gusto nyo na bang ma-impeach itong dalawang ito? At isama pa rin natin si Recto dahil isa po itong pahirap, salot, nagnakaw po ng PhilHealth na pera para po doon sa mga may sakit. Mga kababayan, kaya lang hindi sila diyan magkakailangan ng PhilHealth dahil mayayaman 'tong mga hayop na ito Di ba? Sa tayo talaga, tayong mga mahihirap.
ang apektado po sa PhilHealth na itong ninakaw nila. Ang masakit, ninakaw uli nila ang perang ibabayad nila. Grabe. Kaya matigil na dapat itong mga ito. Pabor ka ba mga kababayan na ma-impeach itong si Marcos Jr.? I-comment po dyan sa baba at i-hashtag mo ang Congress para i-impeach na po nila ng tuluyan itong si Marcos Jr. Maraming salamat. Magkita-kita tayo muli. Ito si Bimar Channel. Pansamantang magpapaalam Pilipinas as always. Bye-bye!